tayo ay hindi kabilang sa sinasabing ancestors of China. Okay. So, si Rizal ay hindi kasama ng Inchik, at ang China ay hindi ah, kabilang sa sovereignty ng Pilipinas. Okay. Kaiba ang China at ang Pilipinas, at si Dr. Rizal ay walang magulang sa China. Hindi nagmula sa China ang magulang ni Dr. Rizal o mga ninuno, So, pag sinasabi ng China na ang layunin nila ay ang Pilipinas ay gawing China, ay ibang na yan, ibang ang layunin niya ay sakupin ang Pilipinas. So, hindi maganda. Kapag sinakop tayo, ay maaaring mawalan tayo ng mga batas, mawalan tayo ng hustisya, lulutuin na yung mga kaso, yung pa lang sa judicial system natin, hindi ka pwedeng magreklamo, so magkakaroon ng mga kaguluhan. So, ganun. So, para matigil yung pananakop ng China at pambubuli ng mga Chinese dyan sa dagat, ay kailangan natin ng malinawan yung history natin. So, ngayon ay lilinawin natin na si Dr. Rizal ay walang ancestors sa China at hindi siya nangarap na sakupin ang Pilipinas. Okay. Umpisahin natin agad, para mabilis, na si Dr. Rizal ay hindi nangarap na sakupin ng kanyang ancestors ang Pilipinas, At si Dr. Rizal ay walang ancestor sa China. Okay? So, simulan agad natin doon para hindi na tayo humaba, So, itong sa kanan natin na ito, nakikita ninyo. Yan po yung last will, o last farewell. Kaya sinabing last farewell, okay, hindi basta salita si Dr. Rizal na goodbye lamang, Maraming nangyari. Okay? So, tama naman ang sabihin niya na last farewell, Pero may mga dahilan. Okay? So, i-highlight lang natin ng malinaw dahil hindi makita gaano yung contrast, Okay, sige, yan na lang muna. Okay. So, napakahalaga na yung paragraph 1 at saka paragraph 13 ay malaman natin, Kasi ang dalawang yan ay naka-interlock. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng magkahiwalay. Okay. Ang paragraph 1 and 13. So, kaya natin nililinaw na napakalaga ng line 1 and 2. Line 1,
line 2, line 3, line 4, line 5. Yan yung first paragraph. At gano'n din itong paragraph 13, 5 lines din yan. Yan yung pang 13 na paragraph ng May Ultima Diyos. So, napakahalaga ng dalawang yan. Bakit? Kasi, yan ang magsasabi sa atin na walang ancestor si Dr. Jose Rizal sa China. Wala siyang ancestor sa China. Okay. So, bakit wala siyang ancestor sa China? O yung sinasabing wala siyang generation sa China. Okay. Wala siyang Chinese generation. So, i-highlight natin dito sa kaliwa. Okay. Isasakupin natin yung isusunugin yung aklat nila kasi wala namang Chinese generation si Dr. C. Rizal, Okay. Kaya wala si Dr. C. Rizal na Chinese generation dyan. Dahil si Dr. C. Rizal, hindi niya tinawag, pumunta tayo sa paragraph 1. Nagpaalam siya sa kanyang beloved country. So, sa makatuwid, naka-interlock dito yan sa paragraph 13, na yung beloved Pilipinas niya, hindi niya tinawag na idolized ancestry. Okay? Ang tawag niya, beloved country. Okay? So, ang isang bansa na pag-aralan natin na yung bansa ni Dr. C. Rizal na minamahal, Okay? Yung nanghihingi ng independence, ng kalayaan, hindi yung pwedeng tawaging beloved ancestry. Okay? Kasi ang daming nakatira dyan, may race of people, yan ay 16 million yung ancestry niyan, 6 million, correction. 6 million ang population niya, So, yung mga ancestor nung 6 million, mayroong iba-ibang tribo. Mayroong Igorot, may Negritos, may Bicolano, may Tagalog, may Hilaganyon, Hilagaynon, may Bisaya, at mayroong Ilocano, So, yun yung mga ilan sa mga race of Filipino, So, may mga tribo sila, At yung population ng lahat ng tribo na yon, ay sinasabi inhabitant ng Pilipinas, di ba? May sariling language. Okay? So, hindi galing sa China. Okay? So, bakit ang mga Pilipino, o ang Pilipinas ay hindi galing sa China? Dahil hindi naman pwedeng maglakbay yung Pilipinas, sa paragraph 14, paragraph 13, So, naka-interlock din naman itong line 2 ng paragraph 1 sa line 2 ng paragraph 13. Okay. Ng May Ultima Diyos, So, i-highlight natin yung mahalagang keyword
dito sa paragraph 1 ng may ultima Diyos, ano? At saka line 2. So, kaya hindi pwedeng mabago ang history ng Pilipinas. Okay? Dahil itong may ultima Diyos, yan ay official writings ni Dr. Jose Rizal at yan ay nakasulat din yan dyan sa Luneta. Okay? So, i-highlight lang natin na yung line 2 ng paragraph 1 at line 2 ng paragraph 13 naka-interlock, ano? So, merong keyword tayo na pinag-uusapan dito na ang tinutukoy ni Dr. Jose Rizal na Lost Eden ay yung beloved country niya, ano? So, ang country niya, ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal ay lupain. Ano? Hindi yan isang inchik, ano? At sabi ni Dr. Jose Rizal, yung Pilipinas na minamahal niya, inidolo niya, hindi bilang ancestry. Hindi mo kalahi. Ano? Dahil tinawag niya na ang Pilipinas ay Eden. Okay? Hindi mo pwedeng lahian yung bansa mo. Okay? Kasi yung bansa mo, sinabi ni Dr. Jose Rizal ay islands, ano? Nakasulat dito sa ibaba dito, no, sa Microsoft Word na okay, di ba? Sabi niya yung Pilipino ay inhabitants of islands, ano? Nasa islands. Ibig sabihin ay 7,641 islands, ano? Kung ikaw ay isang inchik, paano mo isasama yung 7,641 islands galing sa province of Fujian patungo dyan sa Binyan, Laguna o sa Calamba, Laguna. Okay? Hindi naman pwedeng asawahin yung lahat ng 16 million na population ng Pilipinas. Ha? Una, paano mo pakakasalan yung lupain? Ano? So, tinawag ni Dr. Jose Rizal na yung Pilipinas ay hindi beloved ancestry. Tinawag niya na beloved country. At yung beloved country mo may 6 million population, ano? At sila, ano? Yung bansa mo, yung buong bansa, ano? Na may 6 million population, gusto nilang makipagdigmaan, ano? Doon sa Spain para kunin yung bansa mo para hindi para kumuha ng inchik, ano, sa kay King Philip. Okay? So, kita mo ayan. So, wala silang hangad kundi kalayaan lang ng bansa nila o ng Pilipinas. So, hindi niya sinasabing palayain yung bayan ng Laguna o palayain lang yung bayan ng Cavite, si Emilio Aguinaldo, ano? So, pag bayan ng Laguna, alam natin yan, si Kiyinan yan. Ano? Si Kiyinan. So, dito, sinicentralize natin yung mga sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ano? Okay? Para maintindihan natin na yung salitang Eden, hindi mo pwedeng sabihin na mother mo yung Eden, ano?
Dahil hindi naman asawa ng tatay mo yan sa Laguna. Okay? Yan ay lupain. Hindi mo pwedeng sabihin na si Eden ay asawa ng inchik. Ha? Dahil ang salitang Eden ay lupain. Paano mo aasawahin yung lupain? Ha? Sabi niya, paalam, minamahal kong bansa, ikaw ay lupain ng ating Diyos. Ano? So, bakit naging lupain ng ating Diyos? Hindi mo pwedeng tawagin lupain mo yan. Dahil tinawag ng Dr. Rizal ay yung Diyos ng bansa mo. Kaya yan ay lupain ng bansa mo. Okay? At yung 6 million, dito sa paragraph 9, in-encourage ni Dr. Rizal na magdasal para doon sa mga namatay. Ano? Magdasal para doon sa mga pinahirapan at hindi itinuring na tulad sa tao. Magdasal daw. Ano, doon para sa mga magulang na nagdadalamhati sa kapaitan ng sinapit ng kanilang buhay dahil maraming nangamatay sa kanila, maraming mga pinahirapan. Okay? At maraming mga naulila at nawalan ng lalaki na asawa. Ano? At maraming nabilanggo. Okay? So, hindi yan inchik yung nabilanggo, ano? Kasi nasa loob ng isang bansa. Yun yung sinasabing inhabitant, ano? Ng Pilipinas. Oh. So, yung sinasabi ni Dr. Rizal sa paragraph 9, ayun yung nakipagdigmaan sila. Okay. Dito baga sa paragraph na ito, ano? The Philippines, ano? The Philippines secured their independence after heroic and stubborn conflicts. Okay, so nakikipagdigma sila. Ano, nandito yun sa paragraph 2 ng Ultima Diyos. Ano? In fields of battle, deliriously fighting. Other gives you their lives. Where there are cypress, laurel, lily, no? Or plank, or open field, ano? In combat, or cruel martyrdom, ano? It's all the same if home and country ask. Okay, so kaya sila nakipagdigma ay para kunin ang ating tahanan, yung ating bansa, ano? So natalo sila sa digmaan, nabilanggo si Dr. Rizal, pero bago maganap ang digmaan na yan, ano? Bago maganap ang digmaan, ano, sa paragraph 2 ng May Ultima Diyos, nagpaalam muna si Dr. Rizal sa kanyang bansa. Okay? So, ang kanyang bansa na sinasabi, yung taong may 6 million population. Okay? Kaya, sabi ni Dr. Rizal, sinulat itong mga paragraphs na ito, ano, bago maganap itong digmaan. Ito, plano pa lang nila na magkaroon ng bansa. Itong sulat na ito. Ito namang May Ultima Diyos, nangyayari na yung digmaan. Na-witness na niya itong paragraph 9 na natatalo sila. Maraming nangamatay. Ano? Okay. Dito sa paragraph 2, sinabi niya na nagkaroon ng digmaan para kaya maraming namatay dahil kinukuha nila yung tahanan at bansa. Ano? Hindi sila nanghihingi ng pangalan ni King Philip. Ano? Ang hinihingi nila Dr. Rizal ay sa Spain ay tahanan at yung bansa. At yung bansa mo, Pilipinas. Kaya sila nakipagdigmaan. Ayaw sana naman nila ng patayan. Kasi ang gusto nga ni Dr. Rizal dito sa paragraph 13 ay dapat
maiwan nila ang mga Pilipino at ang Pilipinas, yung 66 million Filipinos na walang papatay sa kanila, walang mga alipin sa kanila at walang magpapahirap, Dahil ang Pilipinas daw, dapat Diyos lang ang maghari, hindi yung mayor ng Cavite, Gobernadorcillo ng Kawit, Gobernadorcillo ng Camarines Norte diyan sa Binzons, Gobernadorcillo ng sino pa, yung may mga fake news, fake history na gumawa ng fake history. Gobernadorcillo ng Laguna, diyan sa Binyan, o Calamba. So, yun ang ibig sabihin ng Dr. Sirsa. Dapat wala yung mga yun. Okay? At dapat walang pananampalatayang pumapatay dito sa bansa niya. So, hindi mo pwedeng sabihin na pupunta ang inchik dito, yung professor of Malaysia at professor ng Fujian province o professor ng komunista. Pag sinabing komunista, yun po yung pinag-usapan natin si Mao Zedong. Pag pinag-usapan natin si Mao Zedong, yun yung founding father ng China. Hindi magiging bansa ang China kung wala si Mao Zedong. So, ang mga China ay nagkaroon silang bansa late na, October 1, 1949. Okay. Ang China naging bansa October 1, 1949. Nagkaroon tayo ng bansa bago pa magkaroon ng bansa ang China. 1896 may bansa na tayo na sinasabi. Kaya sabi ni Dr. Rosie Rizal, my countrymen. Hindi niya sinasabing my brother and sister. Sabi niya my countrymen. Okay? At yung brother and sister niya, nandito sa paragraph 13, ay iniwan niya bago magkaroon ng digmaan. Bago magkaroon ng labanan, iniwan niya. Ito na yung last farewell ni Dr. Rosie Rizal. Okay. So, bago magkaroon ng digmaan, yung sinasabing heroic and stubborn conflicts, iniwan niya, okay, sa kanyang bansa. Sabi ni Dr. Rizal, I leave you, all my parents and my loves. Ang kausap niya dito ay ang bansa niya. Minamahal kong bansa, kapigatian ng aking kapigatian. Iniibig kong Pilipinas, pakinggan mo. Sabihin, hinihingi niya yung tainga ng bansa niya. Pakinggan mo ang aking huling paalam. Sabi niya, sa'yo, iniiwan ko ang aking mga magulang at ang aking mga iniibig. Sa'yo, lilisanin kita, na walang mga alipin, walang mamamatay tao at walang magpapahirap. So, wala daw magpapahirap dito sa 16 million Pilipino. Okay? At sabi niya, sa'yo bansa ko, dapat walang pananampalatayang pumapatay. Dapat ay Diyos lang ang naghahari. Okay? So, kaya hindi pwedeng sakupin ni Dr. Rosie Rizal ang bansa niya dahil alam niya, sinabi niya mismo na dapat Diyos yung maghari. Kaya walang inchik na kamag-anakan si Dr. Rosie Rizal. Kung umaamin dyan na yan ay inchik, ang mga magulang ni Dr. Rosie Rizal, ayan ay mangdaraya, mangluloko na yang umaamin na sila'y kamag-anakan.
mag-anakan at gusto nilang maging bayan ang Pilipinas, ano? Maliwanag na kaya sinabi ni Dr. Rizal na Eden o lupain ang Pilipinas, eh para hindi mo pwedeng sabihin na yun ay dugo or ancestry ng China, yung country mo, ano? Lupain daw yan ng Pilipinas. Naka-interlock yung line 2 sa paragraph 1 at line 2 sa paragraph 13. At yan ay naka-interlock din dito sa dyan. Okay? Sa sinasabing enchanted land, ano? So yung Eden, yung salitang Eden ay tumutukoy sa enchanted land, ano? Ng minamahal niyang bansa. Okay, yung salitang Eden. Okay? So doon natin itututok lang. So yun ay diretso doon sa word na Eden. Okay? So alam natin na iisa lamang ang Pilipinas, ano, hindi kasama ni Domingo Lamco, ano? Kasi ang sinasabi ni Dr. Cesar dito, ang Pilipinas ay lupain. At lupain ito ng ating Diyos. So ang plano naman kasi dito ni Domingo Lamco, eh siya daw yung merong likha o founding father ng Pilipinas. Kaya gusto ni Domingo Lamco, siya ang maging bayani. Yan ang ayon sa salita. Sabi ni Duterte, ano, at ni Xi Jinping. Kaya mahirap maghalal ng mangmang na presidente ng Pilipinas, ano? Dahil ipapahamak tayo sa kamangmangan. So nakakahiya sa buong mundo, ano? Kaya dapat sunugin talaga yung mga aklat tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal na piniki nila. Aklat ni Dr. Jose Rizal, piniki nila kaya dapat sunugin. Okay? So, ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal, hindi siya nagpaalam sa isang ancestry kasi ang Pilipinas ay beloved country. Okay? So, kumbaga si Domingo lang, kudami lang. Kaya pinakialman ni Emilio Aguinaldo yung sulat ni Dr. Jose Rizal. Kasi kaya ni Emilio Aguinaldo pinakialman yung sulat ni Dr. Jose Rizal, ayaw niyang tawaging bayan ang yung China, ano? Ang gusto niya sa China, bansa niya. Ang gusto niya tawaging bayan ay itong Pilipinas kasi gusto niya galing siya sa province. Ganon yan. So, paano mo maisasama mula sa province of China, yung Diyos? Ayan, sabi ng Diyos ay, ang Pilipinas ay hindi mayor, hindi gobernador. Ano? Siya yung nag-ahari sa bansang Pilipinas. Okay, so itong si Emilio Aguinaldo ay isang traidor, mamamatay tao. Pinatay niya yung Pilipinas bilang bansa at ginawang bayan para i-attach itong ancestors ng China na siya ang lumikha sa lupain ng Pilipinas. Ano? So dito pa lang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ang pagrespeto na hindi niya pinasasakop sa kanyang mga magulang ang Pilipinas. Kumbaga, iniwan niya ang kanyang mga totoong magulang sa Pilipinas upang ang Diyos ay maghari sa Pilipinas. Hindi pagharian ng magulang niya yung Diyos niya at yung bansa niya. Okay? Para hindi mamanipula ng mga inchik ang sulat niya o ni Dr. Jose Rizal dito sa paragraph 13 at hindi masira yung Philippine Revolution dito sa isang sulat niya. Ano? Kasi itong May Ultima Diyos naka-interlock sa mga sulat niyang iba bukod sa mga sulat niya. Okay? So ngayon, naka-interlock din naman ang bawat paragraph dito na naka-match naman dito sa ibang mga sulat. Ano? Kaya hindi pwedeng fabricate ng ancestry sa China.
Okay? So, si Dr. Jose Rizal ay hindi niya sinakop o ipinasakop ang Pilipinas sa ancestor niya o sa family niya. Kaya sabi niya, Diyos ang maghari. At maliwanag na sinabi ni Dr. Jose Rizal na hindi inchik o magulang niya ang naghahari. Dahil sinabi niya sa line 5 ng paragraph 8, dahil sa mga namatay ng mga kasamahan niya na young Filipino nation, dahil sa pagtatanggol o pagkuha ng ating tahanan at bansa, ay ang tinawagan ni Dr. Jose Rizal ay hindi inchik, yung Diyos. Sabi niya, magsipanalangin kayo o aking bansa. Okay, ang tinutukoy niya na magdasal ay yung 6 million population, dahil maraming namatay sa kanila. Na halos napulbo sila o di natin alam kung ilan ang casualty dito sa 6 million. So malakas ang Spain dahil ang kakampi niya ay China. Kasi ang gobernadorcillo dyan sa panahon ng Kastila ay mga Chinese. At kabilang si Jose Ignacio Paua na kumuha ng 3,000 inchik diyan sa Fujian para gamitin ng Spain laban